Iyo. Happy. Wala nang sakit eh. Napaiyak si Angelica Panganiban nung nakalakad siya matapos sumailalim sa hip surgery replacement sa kaliwa niyang balakang. Kaugnay ito ng matagal niyang ininda na avascular necrosis na ayon sa clevelandclinic.com ay isang painful bone condition. Unti-unting namamatay ang bone tissue dahil sa kawalan ng blood supply at malaki ang epekto nito sa mobility ng isang tao. Ang kaliwang hip ni Angelica ay nasa stage 3 na ayon sa webmd.com, more than a third of the bone's weight-bearing area is dead. From stage 3 pataas, kailangan sumailalim ng pasyente sa arthroplasty, isang surgery para mapalitan ng prosthetic implant ang collapsed bone and cartilage. Ito ang naging recent treatment for Angelica. Ginawa ang kanyang hip replacement surgery sa St. Luke's Medical Center noong October 10, 2024. November 2023 nang unang isapubliko ni Angelica ang tungkol sa kanyang kondisyon. Una siyang nakaramdam ng pain sa katawan noong July 2022, 6 months ng kanyang pregnancy. Hindi pa raw eksaktong matukoy noon ni Angelica kung sa balakang o sa legs ang nararamdamang masakit. Inakala rin ni Angelica at the time na parte lang iyon ng kanyang pregnancy. September 2022 nang mga anak si Angelica pero napansin niyang sumasakit pa rin ang balakang lalo na kapag binubuhat ang kanyang anak. Hindi naman daw basta makainom ng gamot si Angelica dahil siya ay nagbe-breastfeed. Nag-physical therapy ng 2 buwan si Angelica na bagamat nakatulong ay pasulpot-sulpot pa rin daw ang sakit sa balakang niya. Hanggang sa nagpa-check siya sa orthopedic at saka sumailalim sa stem cell treatment para sa kanyang nerves. Pagkatapos noon ay nagpatuloy siya sa normal routine. Tumutulong sa gawaing bahay, nag-workout at nagbubuhat ng baby. Pero dapat pala ay naghinay-hinay muna siya sa paggalaw. Bumalik kasi ang pain at umabot sa puntong halos hindi raw siya makalakad nung nagbakasyon siya sa Palawan kasama ang mga kaibigan. Sa vlog na in-upload niya noong November 13, 2023, sinabi niyang October natukoy na mayroon siyang avascular necrosis. Sumailalim daw ulit si Angelica sa stem cell treatment. Ang kaibahan sa una niyang treatment ay kailangang i-drill ang buto niya sa left and right hips para direktang matulukan ng platelet-rich plasma. Pagkatapos noon, may iniinda pa rin daw siyang sakit pero pilit niyang tiniis ito. December 31, 2023, ikinasal si Angelica kay Greg Humans sa Los Angeles, California, USA. Muli silang ikinasal sa Siargao noong April 20, 2024. Bandang June 2024 ay limping na akong maglakad, kwento ni Angelica sa kanyang July 13, 2024 vlog. Nang magpatingin sa doktor, nakitang nag-collapse na raw ng bahagya ang kanyang kaliwang balakang. July 7, sumailalim si Angelica sa core decompression procedure. Ipinaliwanag daw sa kanya ng doktor na hindi pa siya maaaring magpa-hip replacement surgery dahil masyado pa siyang bata. Ayon sa vlog ni Angelica noong July 13, sa core decompression procedure, nag-drill ng 3 butas sa buto sa kanyang left and right hip para magkaroon ng blood flow at ma-release yung tension. Kinunan daw siya ng bone marrow at nilagyan ng bone stimulant at PRP para makatulong daw na ma-delay ang collapse ng kanyang balakang. Pero hindi pa rin umubra ito para maibsan ang chronic pain na nararamdaman ni Angelica. Hanggang sa wakas ay nagpasya si Angelica na sumailalim sa hip replacement surgery. Sa kanyang vlog nitong October 19, 2024, idinitalya ni Angelica ang dinaanan niya before and after ng kanyang hip replacement surgery. October 9 nang makonfine siya sa hospital. Bago ang surgery, ikinwento niya na 2 taon na siyang nakakaramdam ng 24/7 chronic pain. Sabi niya nagpa-core decompression ako on both hips, pero di siya nakatulong sa akin, especially in my left hips.
Pinadali niya ang pag-collapse ng aking kaliwang balakang. 2 buwan daw na pinayuhang mag-bed rest si Angelica. Lahat niya, but after a month ko ng bed rest, bumalik kami sa doktor. I am explaining, walang nangyari, mas sumama pakiramdam ko. Sabi ng doktor, tiisin ko na lang. Bigyan ko pa sarili ko ng 5 years bago ako magpa-hip replacement. Di ko kayang tiisin, talo ka na sa sakit mo, then ihihiga ka lang. Hihiga lang ako ng 5 years or hahayaan ko lumaki anak ko na pinapanood ko lang siyang naglaro. Na pwede naman, may paraan naman. Kasi kung walang paraan at yun na yung situation ko, then I have no choice. Tatanggapin ko. Pero kung may paraan, hindi ko matatanggap. Desidido si Angelica na ang solusyon sa kanyang sakit ay sumailalim na sa hip replacement surgery, taliwas sa payo ng kanyang doktor. Nag-research daw siya ng husto, kasabay ng sakit ni Angelica, nagluluksa rin siya sa pagkamatay ng kanyang ina noong August 20. Ang napag-isip-isip niya noon, since namatay si mama nang biglaan, nag-click sa akin, oh wow, sobrang bilis ng buhay. Di ako papayag na may biglang mangyari sa akin na ang dami kong regrets. Gusto raw sana niya na sa Thailand magpagamot, pero bukod sa di kakayanin ng budget, ay hindi raw niya ma-attempt na isang buwang manatili sa ibang bansa nang hindi nakakasama ang anak. Hanggang sa nakahanap daw si Angelica ng doktor dito sa bansa na nagsabing maaari siyang sumailalim sa hip replacement surgery. Siguro nabulungan na talaga ni Mama sa heaven si Lord. Please, pabigyan mo ng anak ko. Put her in good hands dahil hirap na siya. So, eto na ako ngayon sa kanyang vlog. Makikita, nakasama pa rin ni Angelica ang mister na si Greg Human na matyagang nag-aalaga sa kanya mula nung siya ay magkasakit. Bukod sa pagmamasahe sa masakit na parte ng katawan ni Angelica, si Greg din ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Angelica. Kinukulit pa ni Angelica si Greg kung natatakot ito para sa kanya. Pero ang laging sinasabi ni Greg, kahit noong sa core decompression surgery na Angelica, ay tiwala ito na magiging maayos ang operasyon sa aktres. Pag-amin ni Angelica, nakaramdam siya ng takot at kaba sa kanyang hip replacement surgery. For the first time, wala kang nanay na magpapakalma sa puso mo, pero of course, lalaban tayo, aniya. Dagdag ng actress, I am thinking of the worst. Never ako nagkaroon ng ganitong thoughts nung nag-surgery ako 3 months ago. Excited ako kung giginhawa ba kasi ito na yung last step. Tumagal ng 2 oras ng hip replacement surgery niya. Pagkatapos ng operasyon, ipinakita ni Angelica sa kanyang vlog ang kanyang recovery journey. 5 oras pa lang nakalipas, binisita si Angelica ng kanyang doktor at physical therapist sa kanyang private room. Unti-unting pinagalaw sa kanya ang mga binti at saka tinulungan ng physical therapist na makatayo gamit ang walker. Nang tanungin ng doktor kung may masakit sa kanyang left hip, napapangiting sagot ni Angelica, wala na. Bulalas ng doktor, it's a brand new hip. Maya-maya pa ay ibinalita ni Angelica na nakapunta siya sa CR sa tulong ni Greg at ng yaya. Kwento niya sa vlog, hindi raw niya talaga akalaing mawawala ang sakit sa kanyang kaliwang balakang at makakalakad siya agad 5 hours pagkatapos ng surgery. Ilang araw na nananatili si Angelica sa ospital para sa kanyang physical therapy, kung saan inalalayan siya sa paglalakad at pag-akyat ng ilang baitang sa hagdan. Sa day 4 ng kanyang post-surgery, sabi ni Angelica, grabe, wala na akong nararamdamang sakit na nakaka-migraine, sakit na nakakasama ng ugali. Para akong binugbog ng sumo wrestler ngayon. Pero kita niyo naman, 2 days after surgery nakakalakad na ako. Tanggalin niyo na yung stigma ng mga nahi-hip replacement na di sila makakalakad. End of the road na yon sa kanila. Extension ito ng quality of life niyo sobra. Natatawa pero emotional, sabi rin niya. Excited na akong magbalik yung buhay ko, makalaro anak ko, maging mabait kay Greg. Mabait man ako nung nakilala niya ako, di ako masungit. Sa huling round ng kanyang PT ay unang beses nasubukan ni Angelica na wala ng walker kapag naglalakad. Hindi niya napigilang maging emotional. Naalala niya ang hirap ng pinagdaanan na mula nang ma-diagnose ng avascular necrosis hanggang sa ngayong nakakagalaw siya ng walang iniindang sakit. Tanong ni Greg, bakit ka umiiyak? Sagot ni Angelica, I'm happy, wala na yung sakit eh.
Sa huli, ibinahagi ni Angelica ang natutunan niya sa kanyang ordeal. Finally, dumating kami sa point na okay na, nasolusyonan na hip replacement na ako. We found a very good doctor and na ang kinonsider niya ay yung quality of life ko, mga moments and milestones na nawawala sa akin dahil nakakulong lang ako sa kwarto for a whole year now. Since October, nung na-diagnose ako last year, in and out lang ako ng kwarto. I-injection ako, ipapabed rest ako. Hindi naging maganda yun sa akin, naka-apekto siya sa mental health ko. Naka-apekto siya sa relationship ko with my family and friends. Payo ni Angelica, mahalaga na aralin. Payo ni Angelica, mahalaga na aralin ng mabuti ang sitwasyon at humanap ng doktor na hindi lang eksperto kundi may compassion at makikinig sa iniinda ng pasyente. Hindi lang daw siya pwede na mag-engage sa high-impact sports dahil sa kanyang ceramic hip. Pero hindi naman daw siya athlete kaya hindi raw yung issue sa kanya. Umaasa si Angelica na magtuloy-tuloy na ang ginhawang nararamdaman niya at hindi nakakailanganin ng hip revision. Sana raw tumagal ang kanyang ceramic hip nang higit pa sa 20 years na base sa experience ng mga sumailalim sa hip replacement surgery. Stage 2 ng avascular necrosis ang kanyang balakang. Ang kanang balakang ni Angelica kaya di pa ito kailangang palitan. Kahit bigyan ako konting taon lang, kung nag-collapse siya, ulitin lang natin ito. Wala binigyan tayo ng ganitong sakit. Sabi pa ni Angelica na nagsabing hindi raw natukoy kung ano ang eksaktong pinagmula ng kanyang sakit. Dagdag niya, tapos na ako sa in denial, tapos na ako sa anger, nasa acceptance na tayo. Nagpasalamat si Angelica sa lahat ng mga tumulong sa kanya at nagdasal para sa kanyang recovery. Okay lang ako. Congrats! Umiiyak. Happy. Anong sakit eh. One more. Ano ba? Baka mag-no-answer siya. Look, Daddy. Going up. Kailangan na mag-practice. So, natapos na ang aking Thank you for watching. Manatiling updated, i-click ang subscribe button at notification bell.